Yan mga idol. Magandang tanghali sa ating lahat. Ito pong muli inyong lingkod, si Boyet, ay bumabati ng isang magandang tanghali. Pero mga idol, tulad pa rin naman ng dati, tayo naman magkukwentuhan lang tungkol sa mga bagay at mga pangyayari na napapanahong issue tulad nung nangyari sa NAIA incident. Nabanggit ko na doon sa una kong video mga idol, yung pangyayari doon sa driver na yon, baka ang nangyari sa kanya katulad ng nangyari sa akin, na nalingat ako, hindi ko nilipat ng shifting yung aking gear, nakapirmis ako sa drive nung ako'y pumarada, tapos nung nalingat ako, binitawan ko yung preno. Alam mo, may mga automatic idol na kapag bumitaw ko sa preno, uusad. So, abante yun. Pero dahan-dahan. Tulad ganun nangyari na yun, di ba? Nakita naman natin sa video, nakatigil siya. Naka-red light yung kanyang tail light. So, ibig sabihin, nakatapak siya sa preno. Kaya naka-red light yung tail light niya. Ayun, marahil, katulad ng nangyari sa akin, nakapirmis siya doon sa drive. Ngayon, nung nalingat siya, binitawan niya yung silinador, yung preno, umusad. Kasi may mga automatic na umusad. Pag bitaw mo ng preno, gagalaw yun Kaya siguro, nataranta siya. Pag-apply niya ulit, akala niya, preno yung tinapakan niya. Yung pala, accelerator, sumibat. Di ba, kita-kita naman natin sa video. Gumalaw ng bahagya yung sasakyan, tapos biglang bumilis. Sabay tinumbok yung area ng mga tao. Yan mga idol, human error yon. Ang driver talaga may problema doon, hindi yung sasakyan. Kasi yung automatic drive, kapag hindi ka nga sanay at hindi ka bihasa dyan, may peligro ka dyan Ay, nangyari nga sa akin yan Pero sa totoo lang, mas madali pag-aralan. Ang automatic kasi, dalawa lang ang intindi mo dyan. Accelerator at saka yung preno. Doon sa shifting naman, ang pagpapalit-palitan mo naman ng drive, parking, yan. Marahil, nung pagparada niya ron, hindi niya inilagay sa park, nakapirmis siya sa drive, nakatapak siya sa preno. Yun nga, nung malingat siya, pagbitaw niya ng preno, siguro umusad yung sasakyan, nataranta siya. Pag-apply niya ulit, ibis preno matapakan, accelerator. Ganun lang kasimple siguro ang nangyari doon. Pero yung kwento naman niya, doon sa, nung inimbestigahan siya, may dumaan daw na SUV sa harap, at tataranta siya. Pero kung makikita niyo yung video, mga idol, wala naman yung SUV doon sa harapan niya dumaan Kaagapay niya sa gilid, sabay lumiko, di ba? Kaya parang may halong kasinungalingan yung kanyang kwento. Pero doon sa mga nakakapanood ng video, hindi magsisinungaling yung video. Dahil pag makikita mo sa video, nakatigil siya Nakatigil siya o nakapark. Ngayon, siguro nga, yung shift gear ng kanyang sasakyan, hindi niya na i-release. Nakapirmi siya sa drive. Kaya nung bumitaw siya sa preno, umusad ng konti yung sasakyan, nung mataranta siya, pag-apply niya ulit, akala niya preno. Natapakan niya accelerator. Kasi magkatabi lang yung preno at saka accelerator kaya pag nagkamali ka ng tapak, malamang sa accelerator ka, mapapadiin. Nang nangyari doon. Kaya yun, nakakalungkot ka lang kasi nga, na-disgrasya yung bata at saka yung isa pang breadwinner. Pabalik sana ng abroad yung breadwinner na yun, hindi na nakabalik ng abroad. Iba na ang pinag-abroadan niya. Yung bata naman, nagatid sa kanyang ama para pabalik sa abroad. Ang nangyari, nauna pang pumanaw sa kanya yung anak niya, papunta sa kabilang buhay. At hindi na sila muling magkikita. At yun ang masaklap sa pangyayari. Kaya naman tayo na nakapanood ng mga pangyayari, nakikiramay din tayo doon sa mga
pamilya nung namatay. O, kasi masakit talaga ang pangyayari yun. Isipin mo, a-abroad ka, tapos ganun ang mangyayari. Pero yun, may kwento yung tatay na bago pala nangyari yun, ay nag-request yung anak na wag na siya umalis at ihatid siya sa school. Hindi niya akalain na gano'n na pala yung mangyayari. Kaya, tingnan niyo mga idol, pag napanood yung video, yung palahaw niya, yung talagang hagulgul niya sa pangyayari. Talagang masaklap yun, masakit yun eh. Kahit kaninong magulang mangyari yun. Mabuti nga't hindi siya nagwala dun eh. Oo. Ganun lang ang ginawa niya, nagpalahaw lang siya ng iyak. Eh, kung mga iba-iba yun, baka kung ano nagawa nun dun, di ba? Doon sa ganung pangyayari. Ngayon yung pangyayari naman yun, aksidente yun eh. Wala namang may gusto nun eh. Kahit yung driver na naka-aksidente, hindi na gusto mangyari yun. Oo. Kaya nga lang, nagkataon. Ngayon, sa ganyang pangyayari, mga idol, marami ngayon nagsusulputan ng mga, sa social media, pinapakita yung automatic driving o yung mga automatic na sasakyan at may mga tutorial na pinapakita kung paano gamitin ang automatic. Kaya yan, doon sa mga nakapanood ng mga tutorial na yun, magagamit niyo yun. Lalo doon sa mga hindi pa bihasa, gumamit ng automatic. Alam niyo, totoo lang, ang automatic, kapag diyan ka nag-umpisa mag-aral, mas madaling pag-aralan yan kasi wala yung clutch eh. Oo, pag shift mo ng gear sa drive, pag bitaw mo ng preno, abante na yan. Hindi kagaya ng manual, pag nag-aaral ka pa lang, pagkambyo mo ng primera at hindi ka pa marunong bumitaw ng clutch, mamamatay yun. O kaya kakadyot-kadyot yun. Oo, mas mahirap pag-aralan ang manual kaysa sa automatic. Kaya lang, kung sanay ka sa manual at malilipat ka sa automatic at hindi mo kabisado, may peligro. Oo, nangyari nga sa akin yan eh. Marunong ako sa manual eh. Nung pinagamit ako ng automatic kamuntik kami madisgrasya nung barkada ko eh. O kasi meron siya pinuntahan, ako pinadrive niya. Kasi sabi ko rin naman hindi pa ako nakakagamit ng automatic, patesting nga niyan. So, ako pinadrive niya. Nagpalit kami ng upuan. Nakarating naman kami sa pupuntahan kasi napakadaling i-drive. Napakadaling i-drive ng automatic. Kaya nga lang, kapag may peligro din kapag hindi mo kabisado. Pagdating namin sa pinuntahan, bumaba siya, yun nangyari sa driver na yun na umarangkada yung sasakyan. Ganun nangyari sa akin Pagparada namin, bumaba siya. Naka-steady ako sa drive, nakatapak ako sa preno. O, tapos, nantay ko siya. Kasi sabi niya, sandali lang may kakausapin lang siya. So, nung lumabas yung maid, ang sabi, wala. Ibalik siya. Pagbalik niya, kung mga nakadrive ako, sabi nga, mamaya konti kasi antay na raw natin, baka dumating. Sandali lang naman daw yun. Di antay kami. Kwentuhan muna kami ganyan. Pero hindi pa ako nagpapalit ng shift. Nasa drive pa rin. Nung nalingat ako, dudukot ako ng sigarilyo sa bulsa ko, bumitaw ako sa preno. Oo, yun nga ang sinasabi ko. Kapag bumitaw ako sa preno, taka-drive ka, may peligro. Kasi may mga automatic na pag bumitaw ko sa preno, uusad Oo, aabante Pag bitaw ko ng preno, umusad. Di, sabay pinitik ko, apply ako ulit. Nako, ang napitik ko, ang natapakan ko, accelerator. Sumipat. Pag sibat, may padating na kotse, mabuti na ng kamo, natapakan ko ulit ang yung preno. Sub-sub kami pareho doon sa dashboard. O, yung kotse naman kasalubong namin, biglang umiwas. Ganun. Sabi niya sa akin, puto pare. Sigado ka pala. Sabi ko, ngayon na ako nakagamit ito. Hindi naman tinuro sa akin maigi. Sabi niya, uli-uli, pagka gumamit ka ng ganito, pag pumarada tayo, ilagay mo sa parking. Oo, yung shifting. Yung gear shift niya, ilagay mo sa park. Para ano man mangyari, nakasafety tayo. Sabi ko, nawala. Kasi akala ko naman hindi tayo magtatagal dun pag bumalik ka naman kagad Nawala naman din sa isip ko na sabi mo, antay-antay natin yung kakilala mo. Hindi ko nailipat ng shift gear ko. Yun, maninigarilyo. Nawala sa isip ko. Pagbitaw ko ng preno, puta. Umusad Pag usad mo ganyan
sabay in-apply ko ulit, ang natapakan ko, accelerator, sumibat eh. Kaya yan ang nakakatakot sa automatic mga idol. Kaya, yun nga, sabi nga nung barkada ko, uli-uli pag gagamit ka niya, saman tayo pupunta, pagdating natin sa pupuntahan, kung sandali lang tayo, lagay mo sa neutral. O kung magtatagal tayo, lagay mo sa park, para safety. Ganoon mga idol. Kaya yun nangyari yun. Sabi nga nung barkada ko, iisa nangyari nun, tsaka sa nangyari sa'yo, nalingat yun. Baka nung bumaba yung sakay niya, hindi niya nailipat yung shift gear niya, nakapermi siya sa drive, nakatapak sa preno, nalingat siya siguro, pag bitaw niya ng preno, hindi niya akalain, siyempre nakaparada siya eh. Hindi niya akalain sisibat. O. Tsaka makikita mo sa video, di ba? Talagang gumalaw yung sasakyan dahan-dahan, tapos biglang bumilis. Yun, gano'n na yun. Kasi may mga automatic na, pag bumitaw ko sa preno, aabante yan eh. Oo, aabante yan, pero mabagal, hindi mabilis. Siguro nga, nung pag-apply niya, akala niya preno, ayun, accelerator ng natapakan niya, sumibat. Ganyan ang sistema ng mga automatic. Kaya pag napapanood ko yun, naalala ko yung nangyari sa akin eh. Pero ngayon, mga idol, hindi tayo gumagamit ng sasakyan kasi una, hindi ko na rin hilig eh. Mas masarap yung nakikisakay ka lang at may driver ka, di ba? Kaysa yung ikaw ang nagmamaneho. Oo, kasi, pero mas totoo niyan, mas nakakatakot yung nakikisakay ka lang kaysa sa ikaw ang nagdadrive. Kasi pag ikaw ang nagdadrive, alam mo yung sistema eh. Alam mo yung diskarte, lalo na sa highway ka eh. Hindi mo, ini-expect na ma-aksidente ka dahil siyempre, alam mo yung galawan eh. Ganun lang, pag nakatigil, hindi ko akalain na ganun pala ang automatic. Hindi kagaya ng manual. Sa manual kasi, kapag paparada ka na at nag-minor ka, pag-apply mo ng preno, hindi pwedeng hindi ka magre-release ng cambio. Oo, ibabalik mo sa neutral yun para pagparada mo. O, ganun. Hindi ko akalain na ganun pala yung sistema ng automatic. Kaya yan, yung mga hindi sanay sa automatic, ingat lang kasi baka mangyari sa iyo yung nangyari sa akin at doon sa, yung nangyari sa airport na yun, ganun-ganun yun eh. Kaya anong napanood ko yun, yung primero ko mapanood yun, hindi ko pa napansin na ganun. Nagtaka nga lang ako, ba't biglang umandar yun? Yung pala, nung inulit-ulit ko pinanood, dahil maraming video na lumabas na ganun, yun, napansin ko nga, yung taillight niya, naka-red. Ibig sabihin, pag naka-red ang taillight mo, araw naman yun, hindi naman gabi. Pag naka-red ang taillight, nakatapak sa preno yung driver. Oo, di ba? Ngayon, nung nung bumitaw yung driver sa preno, umusad yun. Oo, kaya nataranta siya. Tama yung sinabi niya, nataranta siya. Oo, pero mali yung sinabi niya na may dumaan sa harap niya na AUV, nataranta siya. Wala naman eh. Kitang-kita mo sa video yung AUV dito sa may kaagapay niya halos, kumaliwang ganun eh, pumarada doon sa may kabila eh. O, samantalang siya, dati nakaparada na eh. Meron din siya isang kasabay na nakaparada din eh. O, kaya nga marami nagulat, bigla siyang umarangkada, tinumbok niya yung ng mga tao. O, di ba? Yun, sa ganun pangyayari eh, marami tayong napapanood sa social media tungkol sa automatic driving. May mga tutorial, may mga nagtuturo na kung paano gamitin yan. Kaya nga yun, malaking bagay din yung nangyari nyo para doon sa mga hindi bihasa gumamit ng automatic, naglabasan ngayon yung mga tutorial tungkol sa automatic driving. At yun nga, pinanood ko nga rin, sabi ko, nga, ganun nga siguro nangyari doon. Pareho nung nangyari sa akin. Ayun nga, sabi ng barkada ko, yung nangyari sa'yo, ganun ang nangyari siguro doon sa driver na yun. Bumitaw siya sa preno, nung naramdaman niyang umusad, pag-apply niya ulit, imbis preno na tapakan niya, accelerator. Oo. Kaya nga ako, kahit ngayon, natatakot ako gumamit ng automatic eh. Oo. Pero kasi, kailangan talaga maging aware ka. Oo. Kasi ako, natutukot na magmaneho, yung manual eh. Pero mas mahirap pag-aralan ng manual kasi nga, mula primera, kakambyo ka, segunda, tersera, hanggang marating mo yung mataas na gear. Tapos pagka yung magmiminil ka naman alalay lang, o hanggang sa babalik ka ulit sa mababang shifting ng gear.
hanggang bumalik ka sa neutral. Yun ang kagandahan ng manual. Kaya lang, ang kagandahan ng automatic, sabi nila, kahit paahong ka, eh wala kang problema. Hindi kagaya ng manual, kapag paahong ka at naka-neutral ka, pagkambyo mo ng primera at hindi ka bihasang bumitaw ng clutch, eh yun nga, sabi ko nga, pag hindi ka mamamatayan ka ng makina. Di ba? Hindi ka makakadisgrasya basta-basta dahil mamamatay ang makina mo. Maliban na, umatras ka at yung nasa likod mo naman ang dundulin mo. Dahil pag namatayan ka ng makina, naka-neutral ka. O, di ba? At nataranta ka rin. Ganun. Pero yun, talaga, isa lang hinala ko doon. Yung nangyari sa akin, nangyari sa kanya. Nakalingat. Nalingat yun. Ang pinakamadaling sabihin doon, nalingat. Nalingat siya. O, nawala sa isip niya na nakadrive siya, nakatapak siya sa preno. Gano'n ang nangyari doon. Tsaka yung airport, talaga sa totoo lang, yung airport parang dahil walang seguridad eh. O wala. Walang ka-secure. Makikita mo yung area, open na open. Tapos may mga bollard sila roon, malalayo rin yung distansya. O, di ba? At sa tingin ko, wala rin tibay. Dapat yung pagka gano'n na may parking lot doon sa tabi, may parandahan ng sasakyan, dapat yun, hindi bollard ang nilagay. Talagang barandilya. Tapos meron entrance at meron exit. Na kung saan lalabas yung pasero, saan papasok. Dapat gano'n, para secure yung area. O kaya, baguhin yung sistema, alisin yung paradahan doon. O, di ba? Ilipat. Para doon sa mga pumaparada. Yun lang, kasi, kumbaga, hindi naman natin inaano na may pagkukulang din yung ng airport sa mga pangyayari. Pero yan, nangyari na yung ganyan, siguro, makikita na nila yung mga problema kung anong dapat nilang gawin. Di ba? Ngayon, doon naman sa mga hindi sanay kung gumamit ng automatic, sa mga lumalabas ngayon ng mga tutorial, marami nang matututunan, maraming matututo. Bayan naman napagkukwentuhan lang natin dahil nga doon sa viral na naging issue tungkol dyan sa aksidente sa airport. Di ba? Ganun lang mga idol, kwentuhan lang naman tayo, wala naman tayo ibang alam, kundi magkwentuhan lang. Yun naman kakataon lang yung mga ganung pangyayari. At saka walang may gustong nangyari yun. Wala. Kahit yung driver din niya gusto yung nangyari. Kaya hindi rin natin masisisi yung driver dahil aksidente nga eh. Kaya lang, siyempre, nakakalungkot lang doon sa pamilya ng mga naulila o nasawi. Diba? Kaya yan, advice natin doon sa mga hindi pabihasa, mag-ingat lang. Lalo sa mataong lugar. Kasi, hindi natin masasabi yung aksidente kung kailan mo hindi inaasahan doon nangyayari. Tulad nga nun, di ba? Paano, salamat ng marami mga idol at sa maikling kwentuhan, sinamahan nyo ako. Kung meron kayong mga comments sa napagkwentuhan natin ito, lagyan nyo lang sa comment section. At kung meron kayong katanungan. Bueno ito po muli ang inyong lingkod, si Boyet. Pasamantala nagpapaalam. Hanggang sa muli mga idol. Paalam!